Pamagat po mga kapatid ng ating pag-aaralan sa umagang ito. Life stewardship. Ayan. Life stewardship. Sino po nakakaalam mga kapatid ng ibig sabihin ng stewardship? Ang ibig sabihin po ng stewardship ay pagiging katiwala. Katiwala. Halimbawa, ako mga kapatid, alam naman natin yung word na katiwala, di ba? Halimbawa ako, meron akong pamamayari, meron akong mga kayamanan, mga ari-arian. Pag ako ay aalis, mga kapatid, kukuha ako ng isang tao para pagkatiwalaan. Sila yung nagbabantay, nagmamanage, nag-aayos, mga kapatid. Yun po yung tinatawag na stewardship o yung pagiging katiwala. So sa umagang ito mga kapatid, ang layunin po ng ating pag-aaralan ay malaman po natin sa ating mga sarili na ang ating buhay, ang buhay na meron po tayo ay hindi po sa atin. Amen. Yan po ay pinagkatiwala lamang ng Panginoon. Life stewardship. Ang sabi po mga kapatid, ang meaning po ng stewardship, the job of supervising and taking care of something such as an organization or property. So yun nga yung sinasabi ko kanina mga kapatid, stewardship, yun po yung tao na pinagkakatiwalaan. Yung ibinigay sa kanya. O halimbawa, ako, may binigay akong isang bagay kay Brother JB. O ingatan mo yan. So trabaho niya, ingatan yun. Kasi yun yung bagay na pinagkatiwala ko sa kanya. So ngayon mga kapatid, kapag meron pong tinatawag na stewardship o yung steward, mga kapatid, no, pag pinagkatiwalaan, meron din pong tinatawag na ownership. O sa madaling salita, yung may-ari. Naunawaan yung mga kapatid yung nagbigay o nagkatiwala doon sa pinagkatiwalaan. Nagets nyo mga kapatid? Ownership and stewardship. Pag sinabing ownership, mga kapatid, yan po ay galing sa salitang owner o may-ari. Ang sabi dito, yung owner daw, meron siyang full rights to the property. Meron siyang buong karapatan doon sa isang property o sa anumang bagay. Kasi sa kanya yun eh. So, ibig sabihin, meron siyang karapatan. Ano man ang gusto niyang mangyari doon, nasa kanya yun. Pwede niya yung gawin. Naunawaan niyo mga kapatid. At ang stewardship, yan po ay galing sa salitang steward o pinagkatiwala, mga kapatid. Ang sabi dito, ang steward daw, no rights, just management. Ayan, kung ang owner, mga kapatid, meron siyang full rights sa property, mga kapatid, ang stewardship, wala siyang rights, kundi siya lang, mga kapatid, ay magmamanage. Yun po ang trabaho, mga kapatid, ng steward. Magmamanage ka lang, aalagaan mo lang, naunawaan nyo, iingatan mo lang. Pero, sa kabuuan, wala po siyang rights doon, na kung ano lang yung sinabi ng owner, yun lang dapat ang gagawin niya. Naunawaan niyo mga kapatid. Kasi kapag ikaw ay gumawa ng trabaho na sa sarili mo lang, pwede kang matanggal. Kahit saan namang trabaho, di ba? Trabaho mo, hindi mo ginawa, gumawa ka ng ibang trabaho, papagalitan ka talaga. Kahit sa realidad, ganun po ang nangyayari. Amen po mga kapatid. Kahit po sa ating mga buhay, meron pong owner o merong nagmamayari po sa ating mga buhay. At tayo po ay pinagkatiwalaan lang ng ating Panginoon. Handa na po ba tayo mga kapatid? Life stewardship. So ang tanong, who is the owner? Sino nga ba mga kapatid ang nagmamayari? John chapter 1 verse 3. Ang sabi po ng Biblia, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alin man sa lahat na ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Yung sinasabi po dyan na ang lahat ng mga bagay ay sa pamamagitan niya. Kung babasahin po natin ang mga naunang bersikulo dyan, ang tinutukoy po nan ay ang ating Panginoon.
Naunawaan niyo mga kapatid? At kung babasahin natin yan sa English, ang sabi diyan, all things were made by Him. Ibig sabihin mga kapatid, lahat ng bagay, mga kapatid, na ay ginawa po ng Diyos. Naunawaan nyo, lahat po na nakikita ng ating mga mata, yan po ay ginawa ng ating Panginoon. At sinasabi diyan na kung wala ang Diyos, wala ang lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit yung lupa na tinatapakan mo, lilikha po yan ng Panginoon. Amen. Kahit ang mga langit, di ba minsan nagtataka tayo, paano kaya napalutang yung mga ulap na yan? Paano kaya tumutubo yung mga puno na wala naman nagtatanim, mga kapatid? Ang sabi po ng Bible, ang lahat ng bagay ay nilikha po ng Diyos. Alam naman natin, mga kapatid, na lahat po ng bagay kayang gawin ng ating Panginoon. At ang sabi diyan, kung wala po ang Diyos, wala po ang lahat ng bagay. Naunawaan niyo mga kapatid, lahat ng bagay ay ginawa ng ating Panginoon. So, sino ang may-ari? Kasi, alam naman natin mga kapatid, hindi lahat ng gumagawa, sila yung may-ari. Yung iba nagpapagawa lang. Halimbawa, nagpagawa ka ng customize mo na sapatos. Hindi yung gumawa, hindi siya yung may-ari, kundi yung nagpagawa. Tama po ba mga kapatid? Kasi ang binabanggit lang dito, siya po ang lumikha. Tama? So, sino ang may-ari? Dito sa Psalm chapter 24, verse 1 to 2, mga kapatid. Buksan po natin. Ang lupa ay sa Panginoon. At ang buong narito, ang sanglibutan ay sila at silang nagsisitahan dito. Verse 2, sapagkat itinatag niya sa ibabaw ng mga dagat at itinayo sa ibabaw ng mga baha. Sino po ang nagmamay-ari? Ang ating Panginoon. Naunawaan niyo mga kapatid, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito. O, di ba? Malinaw na malinaw mga kapatid, lahat ng nasa lupa, sa Panginoon po yan. Wala po tayong pagmamay-ari dyan, kundi lahat sa Panginoon. At anong sabi? At silang nagsisitahan dito. Yung mga nabubuhay. Lahat ng nabubuhay, mga kapatid. Lahat, kahit ng mga hayop, even ng mga tao, yan po ay pagmamay-ari ng Panginoon. Naunawaan niyo mga kapatid. Amen. Ang ating buhay ay pagmamay-ari po ng Diyos. Hindi po yan sa atin. Ipinagkatiwala lang sa atin ng Panginoon yung buhay na meron ka. Naunawaan niyo mga kapatid. Pinagkatiwala lang ng ating Panginoon. God is the owner of everything. So malinaw mga kapatid, na ang owner ng lahat ng bagay, ang may-ari ng lahat po ng bagay, kahit ang tao, ang ating mga buhay, ay ang ating Panginoon. Amen. So susunod na tanong, who is the steward? Sino naman yung pinagkatiwalaan mga kapatid? Ang sabi sa Genesis chapter 1 verse 6, kung babalikan natin mga kapatid, yung creation ng ating Panginoon, nung nilikha ng Panginoon ang tao, sa Genesis chapter 1 verse 28, mga kapatid. Ang sabi diyan, at sila'y binasbasan ng Diyos. Sino sila? Ito po yung nilikha ng Panginoon na tao. Si Adan. At sabi diyan, at sila'y binasbasan ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyong supilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Pag sinabing supilin, mga kapatid, or yung tinatawag na magkaroon kayo ng kapangyarihan, ibig sabihin, mamahala. Yan yung ibig sabihin ng stewardship eh. Pinagkatiwalaan ka. Ibinigay ng Panginoon, inutusan sila, ingatan mo yan, magkaroon ka ng kapangyarihan sa mga bagay na yan. So yun po yung tinatawag na stewardship. At ang pinagkatiwalaan po ng ating Panginoon, yung kinakausap niya siyempre, yung tao. Naunawaan niyo mga kapatid, steward po ay ang tao. Maliwanag po mga kapatid, ang owner, ang Diyos, ang steward, ang tao. Maliwanag po? So, tanong,
Ano-ano po ba mga kapatid ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos? Yan. Kasi merong ibinigay ang Panginoon eh. Ipinagkatiwala sa bawat isa sa atin. Hindi man natin nalalaman yun ngayon. Pero kapag tayo mga kapatid ay nagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos, mauunawaan natin ang lahat ng bagay mga kapatid na gustong ipaalam sa atin ng Panginoon. So ang tanong, ano-ano po ba yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos? So meron po dito mga kapatid, tatlo. Ayan, tatlo lang naman ito mga kapatid. Binila ko pa, hindi ko nalagyan ng number. Tatlo mga kapatid. Ang una, stewardship of money, wealth, and possession. Ayan, no? Pinagsama-sama ko ng mga kapatid para hindi na tayo humaba, mga kapatid. Stewardship of money, wealth, and possession. So, pera, yung wealth o yung, ano ba Tagalog ng wealth? Kayamanan, yung karangyaan sa buhay at yung possession, mga kapatid, na tinatawag. Kasabi po ng Biblia, sa 1 Timothy chapter 6, verse 17, ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalas. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos gusto po tayong pagpalain. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Gusto tayong pagpalain ng Diyos. Gusto ibuhos ng Panginoon ang biyaya po sa lahat ng kanyang mga anak. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Hindi po gusto ng Panginoon na tayo po ay naghihirap. Hindi po gusto ng Diyos, mga kapatid, na tayo po ay nagugutom. Kasi kapag nangyari yun, na ikaw lingkod ng Panginoon, naghihirap ka sa buhay at dumanas ka ng kagutuman, mga kapatid, parang binali na rin ng Diyos ang kanyang mga salita. Naunawaan niyo mga kapatid, pag naglingkod tayo sa Panginoon, pagpapalain niya tayo, hindi niya tayo papabayaan. So mga kapatid, ayaw po ng Panginoon na tayo po ay naghihirap. Ang gusto po ng Diyos, tayo po ay blessed. Yung paghihirap po, mga kapatid, para po sa kalinawan ng bawat isa, kasi baka may mga mag-question, ano? Yung paghihirap, mga kapatid, na tinatungkoy ko, hindi yung mga pagsubok, kasi kasama talaga yun sa buhay, eh. Naunawaan yung mga kapatid. Ito po yung tinutukoy natin na paghihirap, yung kakulangan sa pinansyal, di ba? Sa lahat mga kapatid ng pangangailangan natin sa buhay. So lahat mga kapatid, ang gusto po ng Diyos, tayo po ay blessed. O, gusto ng Panginoon tayo po ay pagpalain. Pero ang Panginoon, mga kapatid, tayo po ay binalaan ng Panginoon. Binigyan po tayo bilang mga tao, mga kapatid, ng babala ng Diyos. Anong sabi diyan mga kapatid? Huwag masipagmataas ng pag-iisip. Sabi niya, ang mga mayayaman, yung mga pinagpapala, mga kapatid, yung mga maraming pera. Naunawaan nyo, sabi diyan, huwag magsipagmataas ng pag-iisip. Huwag masyadong mataas yung tingin natin sa ating mga sarili. Kasi sa oras na tayo, mga kapatid, ay pagpalain ng Diyos, pagyamanin tayo ng ating Panginoon, mga kapatid, huwag tayo masyadong mataas ang tingin natin sa ating mga sarili. Na simula nang ikaw ay nagkapera, nagsimula mga kapatid na ikaw ay rumangya ang iyong buhay, kala mo kung sino ka na. Kasi totoo na nangyayari yan, mga kapatid. Amen. Hindi lang po yung kwento, kundi realidad po yan na nangyayari. Hindi naman natin nilalahat. May mga tao talaga, mga kapatid, na simula nang sila ay yumaman, sila ay nagkapera, mga kapatid, galing sila sa pagiging mahirap, ang tataas na ng tingin sa kanilang mga sarili. Lalo na yung mga tumataya sa loto. Diba? Hindi ko naman sinasabi, mga kapatid, na tama po ang pagtaya sa loto. Baka meron pang tumataya sa loto dito, mga kapatid, ha? So hindi po tama ang pagtaya sa loto. But ang pinupunto ko lang, mga kapatid, hindi naman natin nilalahat. Pero may mga tao kasi na simula nang sila ay yumaman, nagkaroon sila ng pera sa kanilang buhay, mga kapatid,
ang taas na ng tingin sa kanilang mga sarili. Na parang hindi sila nanggaling doon sa pagiging mahirap. Di ba mga kapatid, yung katulad ng mga napapanood natin sa social media, di ba? Kapag yung mga mayayaman, lalo na sa kalsada, ito madalas ko napapanood eh. Pagdating sa kalsada, nagkakagirian yung kanilang mga sasakyan. Kapag ang mayaman mga kapatid ang nakagirian mo sa kalsada tapos mahirap ka, napakadali sa kanila, nasaktan ka. Di ba mga kapatid, naawa nga ako kung minsan doon sa mahihirap, lalo na yung napanood ko kagabi, isang tricycle driver mga kapatid, nagkaroon yata sila nagkagit-gitan, hindi sila nagkabigayan ng bumaba yung nakakotse. Alam nyo ginawa mga kapatid, bigla sinuntok. Mga kapatid, siyempre, yung mahirap naman, siyempre, alam niyang may pera yun eh. Alam niya wala siyang magagawa pag lumaban siya eh. Kapag lumaban siya doon, at nagkaroon ng problema, at nagkaroon ng demandahan, wala siyang magagawa. Kasi alam naman natin mga kapatid, sa panahon natin ngayon, kapag may pera ka, mga kapatid, lahat ng bagay magagawa mo. Di ba? Kahit ikaw na may kasalanan, basta may pera ka, hindi ka makukulong. Pero itong mga mahihirap mga kapatid, kahit wala silang kasalanan, basta walang pera, pwede silang makulong eh. Di ba mga kapatid? Yun po yung nagagawa ng pera. Sabi nga ng Biblia mga kapatid, di ba? Ang kayamanan, yan po ay pinagmumula ng kasamaan. Di ba mga kapatid? Ang sabi po ng Bible, huwag tayong mapagmataas sa pag-iisip at sabi diyan, at huwag umasa sa kayamanang di nananatili. Huwag tayong umasa. Ruhan niyo mga kapatid. Yung mga binibigay na pagpapala sa atin ng Diyos, ito, financial. Ito naman ay patungkol sa pera eh. Di ba mga kapatid? Sino pong walang pera dito? Amen. Ako. Ako din eh. Baka pwede niyo akong mabigyan. Ito, lahat tayo mga kapatid, di ba? Yung mga pera na ibinibigay, yung financial na binibigay sa atin ng ating Panginoon, kahit saan natin tignan, lahat po yan natatapos. Lahat po yan, hindi po yan nananatili. Kaya ang sabi po ng Bible, huwag po tayong umasa sa kayamanan na yan. Hindi dapat tayo umaasa dyan, mga kapatid. Sabi niya, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng sagana ng lahat ng mga bagay. Alam niyo mga kapatid, yung pagpapala, kayang ibigay yan ng Diyos. Yung pera, kayang ibigay yan ng Diyos. Pero yung pera, hindi ka kayang bigyan ng Diyos. Amen. Ay, may mga tao, mga kapatid, na para lang sila ay kumita, kahit ang mga gawain yung pinagpapalit. Diba? Siyempre, ang dahilan, wala akong papakain sa mga anak ko, sa pamilya ko. Magugutom kami. Alam niyo, sabi ng Bible, mga kapatid, huwag umasa sa kayamanang di nananatili. Paano sa pagtatrabaho mo magkasakit ka? O di ba mga kapatid? Kesa umasa ka dyan mga kapatid, kahit dumating man yung point na kayong pamilya mga kapatid ay wala nang makakain, ang sabi ng Bible, umasa ka sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat ng mga bagay. Ang sabi nga ng Bible mga kapatid, di ba? Kung uunahin natin ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, lahat ng mga bagay na yan, ipagkakaloob sa atin ng Panginoon, ano po yun? Yung mga bagay na yun, yung mga major na kailangan po ng tao. Ano po yung makakain, yung maiinom, at yung susuotin, yung mga damit. Basta unahin mo lang ang Panginoon. Amen po mga kapatid. Hindi tayo papabayaan ng Diyos. Yung pera na yan, nawawala rin yan, nauubos yan. Ang Panginoon hindi po nauubusan ng supply. Lahat nga ng bagay sa Kanya eh. Lahat ng bagay pagmamayari ng Panginoon. So yung mga bagay na yan, kayang ibigay yan sa iyo ng Diyos. At kaya mga kapatid, huwag natin nahahayaan, mga kapatid, na kung paano lumalapit ang pagpapala sa atin, siya rin paglayo natin sa Diyos. Ano mapapala mo kung yumaman ka? Ang sabi ka ng Bible, anong papakinabangin ng tao kung makamit niya man ang buong mundo at maligaw niya ang kanyang kaluluwa?
Wala mga kapatid. Kahit ma-achieve mo man ang lahat ng bagay, mabili mo man yung mga gusto mong gawin sa buhay, magkaroon ka ng maraming kotse, marami kang pamamahay, mga kapatid. Pero ang kaluluwa mo ay maligaw at hindi mo matagpuan ng Panginoon, baliwala rin. Kasi yung mga kayamanan na yan, mga ari-arian na yan, mga kapatid, hindi mo naman yan madadala sa hukay. Naunawa, may iiwan mo rin yan. Pag namatay ka, papakinabangan lang din ng ibang tao yan. Naunawa yung mga kapatid. Hindi ko naman sinasabing huwag na kayo magtrabaho. Siyempre, kailangan natin magtrabaho. Kailangan natin kumita. Wala namang masamang abutin natin yung ating mga pangarap, mga kapatid. Pero, mga kapatid, ito po ang lagi natin tatandaan. Alamin natin kung ano yung dapat nating unahin. Alamin natin kung ano yung dapat nating i-priority sa buhay. Ano po yun? Ang Panginoon. Ang kalooban ng Diyos. Amen po mga kapatid. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Pag pinagpapala tayo ng Diyos, mga kapatid, hindi yan ibinigay sa atin ng Panginoon para sa iyo lang, para mailayo ka sa Diyos. Ibinibigay sa atin ng Panginoon ang mga pagpapala. Ang gusto ng Diyos, gamitin natin yan sa tama. Amen. Gamitin natin yan, mga kapatid, kung saan meron pong papakinabangin ng Panginoon. Amen. Huwag natin sarilihin. Mga kapatid, pwede kang mag-offer sa church. Diba? Kung nakikita mong marami ng pangangailangan ng church at kung ikaw ay meron kakakayahang bumili, itibigay mo. Amen po mga kapatid. Kaya unahin natin mga kapatid yung mga kalayawan natin sa buhay. Tignan mo muna kung ano yung kailangan ng iglesia ng Panginoon. No, wala namang masama, ulitin ko mga kapatid, wala namang masama na abilin yung ating mga gusto. Pero meron kasi tayong priority bilang lingkod ng ating Panginoon, bilang pinagkatiwala ng Diyos. Naunawaan niyo mga kapatid. Pangalawa, stewardship of skills and talent. Ayan, yung skills and talent. The Lord, o ang Panginoon mga kapatid, binigyan po tayo ng kanya-kanyang talento. Amen? Amen. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang unique na talent na ikaw lang mismong gumagawa. O yung tinatawag na skills. So lahat tayo binigyan ng Diyos niyan. Yung iba sa atin marahil magaling magluto, di ba? Magaling maghalo ng simento, di ba? Magaling kumanta, magaling umawit. Lahat tayo mga kapatid, ibinigyan ng ating Panginoon ng mga talent and skills. Ang sabi dito, paano ba dapat natin ito gamitin? Sa 1 Corinthians chapter 14, verse 12, gayon din naman, kayo, na yamang kayo'y mapagsikap sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, ay pagsikapan ninyo'y kayo'y magsisagana sa ikatitibay ng Iglesia. Alam niyo mga kapatid, 1 Corinthians chapter 14 verse 12. Ang sabi po ng Biblia, sabi nga lahat tayo may mga talento at mga skills na tinatawag. Iba-iba mga kapatid. At ang sabi diyan, pagsikapan ninyo'y kayo'y magsisagana sa ikatatibay ng Iglesia. Paano daw dapat natin gamitin mga kapatid yung mga talento na ibinibigay sa atin ng Panginoon? Para po sa ikatitibay ng Iglesia. Sa madaling salita, para makatulong sa gawain po ng Panginoon. Kung ikaw ay magaling kang magluto, marami kang recipe na alam sa pagluluto, mga kapatid, pwede mo yung gawin sa Diyos. Pwede mo yung gawin, mga kapatid, sa gawain ng ating Panginoon. Naunawaan niyo, mga kapatid, kung ikaw ay magaling, marunong kang gumitara, pwede mo yung gamitin sa Panginoon. Amen. Kasi yung mga bagay na yan, mga kapatid, hindi mo yan matutunan kung hindi yan ibigay sa iyo ng Diyos, kung hindi luluupin ng Panginoon. Naunawaan niyo, mga kapatid. Kasi yung mga bagay na yan, hindi naman aksidente na ikaw ay natutunan. Hindi naman aksidente na marunong kang magluto. Lahat po ng bagay ay may purpose. Tinawag tayo ng Diyos, mga kapatid. May purpose ang Panginoon sa bawat isa sa atin. So, inaasahan ng Panginoon na yung mga bagay na binigay sa atin ng Diyos na talento, gagamitin natin sa Panginoon. Naunawaan niyo, mga kapatid.
ang mga talent at skills, mga kapatid, meron tayong trabaho, mga kapatid, na gamitin po yan para po makatulong sa iglesia. Para sa ikatitibay, mga kapatid, ng iglesia. Kung ikaw ay magaling kang mag-encourage ng tao, magaling kang magsalita, mga kapatid, gamitin mo sa salita ng Panginoon. Amen po, mga kapatid. At ang sabi ng Biblia sa 1 Peter chapter 4, verse 10, na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ay ipaglingkod sa inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Kaya mga kapatid, na ayon sa kaloob, yung mga tinanggap nating kaloob, mga kapatid, gamitin po natin yan para paglingkuran ng ating Panginoon. Naunawaan niyo, mga kapatid, we are called to use our talent and skill for His glory. Yung mga ginagamit, mga talento natin, yung mga skill na meron po tayo, gamitin natin yan para sa glory ng Panginoon, para sa kapurihan po ng Diyos, para makatulong sa gawain ng Panginoon. Hindi po para sa pangsariling interes. Naunawaan niyo, mga kapatid, hindi po tayo naririto para magpasikat. Amen. Hindi po tayo naririto para sa ating mga sarili. Para kanino? Para pagpurihan po ang ating Panginoon. Amen. Wala pong dapat sumikat dito, kundi ang Panginoon lang. Amen po, mga kapatid. Amen. Kung gusto mo magpasikat, Showtime. mag-artista ka. Diba, mga kapatid? Kung gusto mo magpasikat, pasok ka doon sa showtime. Diba? Ang bida lang dapat dito, ang ating Panginoon. Amen. Ang Diyos lang dapat, mga kapatid. Hindi po tayo. Kasi, kahit gano'ng magaling ka, mga kapatid, sa isang bagay, hindi mo naman yung makuha kundi dahil sa Panginoon. Right. Hindi ka tutulungan ng Diyos. Amen po, mga kapatid. So, lahat, mga kapatid, ng talento na ibinigay sa atin ng Diyos o yung mga skills natin, gamitin natin para sa Panginoon. Amen. Hindi po para sa ating mga sarili. Hindi po para lang magpasikat. Naunawaan yung mga kapatid. Gamitin natin sa ating Panginoon. So ngayon, panghuli. Ito naman, stewardship of our life. Ang ating mga buhay, mga kapatid. Ang sabi nga, mga kapatid, kanina, di ba? Yung binasa natin sa Psalms chapter 24 verse 1 to 2. Ang lupa ay sa Panginoon at lahat ng tumatahan dito. Ang ating buhay, mga kapatid, ay sa Panginoon. Amen. Hindi po natin yung pagmamayari. Right. Yung hininga na meron ka, yung buhay na meron ka, mga kapatid, ipinagkatiwala lang sa atin yan ng Panginoon. Amen. So, inaasahan ng Panginoon na yung buhay na yan, gamitin natin para sa Kanya. Naunawaan yung mga kapatid, yung buhay na meron tayo, gamitin natin para paglingkuran ng Panginoon. Yung buhay na meron tayo, yung kalakasan na meron tayo, mga kapatid, hayaan natin na ang Panginoon ang masunod dyan. Amen po, mga kapatid. Huwag natin sayangin yung ibinigay sa atin ng Diyos. Huwag natin sayangin yung mga talento natin. Huwag natin sayangin, mga kapatid, yung skills na ibinigay ng Panginoon sa atin. Huwag natin ito gamitin, mga kapatid, sa mga makasanlibutan na bagay. Gamitin natin ito para pagpurihan ng Panginoon, para paglingkuran ang ating Panginoon, mga kapatid. Naunawaan niyo, mga kapatid, Amen. lahat ng bagay ay sa Diyos. Kahit ang buhay mo. Amen. Ang bait nga ng Panginoon eh. Ang hinihingi niya lang sa atin, isang araw. Hindi nga isang araw, ilang oras lang. 2.5 hours lang ang gawain natin. Di ba, mga kapatid, yun lang hinihingi ng Panginoon. Ibigay natin sa Diyos. Yun dapat sa Panginoon. Sabi nga ng Biblia, di ba, mga kapatid, ibigay ang kay Cesar, dapat kay Cesar. Amen. Ibigay sa Panginoon ang dapat sa Panginoon. Kung ano yung dapat sa Panginoon, yung ibigay mo sa Diyos. Yung oras na para sa Panginoon, dapat para sa Panginoon. Kung kailangan umatin ka ng gawain, para yun sa Diyos, ibigay mo yan sa Panginoon. Amen. Amen po, mga kapatid, kapag yung oras ng pagpupuri, magpuri ka sa Panginoon. Yun na lang yung hinihingi sa atin ng Diyos. Huwag po natin pagdamutan ang ating Panginoon. Kasi hindi nga tayo pinagdamutan ng Diyos eh.
Di ba? Kahit gano'n tayo kapasaway, hindi tayo pinagdadamutan ng Panginoon pagdating sa pagpapala. So kung ano man ang mga bagay na meron tayo, gamitin natin mga kapatid para sa Diyos. Amen po mga kapatid. Pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? For the last, mga kapatid, ang sabi dito, we have to make sure that we are making the best use of our talent for the kingdom of God. Kailangan gawin natin yung pinaka-the best natin para yung anumang mga bagay na meron tayo, gamitin natin para po sa kaharian ng ating Panginoon. Amen po mga kapatid, palakpakan po natin ang ating Panginoon at tinatawagan ko na po ang tagapanguna ng ating gawain.